Hello, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Paul, magandang hapon o magandang gabi. Una nating question, Paul, lahat ba ng tao ay may spiritual gifts? Paano ba magkakaroon ng spiritual gifts? Hindi lahat ng tao ay may spiritual gifts kasi tinatawag natin siyang spiritual gifts. So, ibig sabihin, kailangan nasa sa iyo yung espiritu. Nasa iyo yung paniniwala, yung faith. Diba? Doon nag-uumpisa yun para yung presensya niya ay nasa iyo. Maraming tao may talento, may kakayahan, pero it's not necessarily spiritual gifts. Meron talaga silang likas na kakayahan o lakas. Pero ang importante po nating matandaan ay ito. Dapat, kung ito ay spiritual gift, ginagamit natin siya para ituro ang tao sa Panginoon. Dahil ang bida sa kwento ng mga spiritual gifts ay yung giver, hindi yung binigyan ng gift. Ito ay lahat galing sa ating Panginoon at sa presensya ng banal na Espiritu sa atin. Praise God! So, ang ating ikalawang katanungan, Paul, masama bang gamitin ang aming gifts or talents para sa pansariling kaunlaran? Alam mo, hindi ko masabing masama na parang matinding kasalanan siya. Dahil may mga taong ginagamit yung kanilang talento para sa kasikatan, para sa kung ano mamang gusto nilang mapatunayan sa kanilang buhay. Hindi siya necessarily masama. Pero kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon at hindi mo ginagamit yung gifts mo or yung talents mo para sa Panginoon, kundi para lamang sa sarili mo, yun ang masama. Lagi po natin itong tatandaan. Sa kwento ng Biblia, hindi po uso yung mga taong sila ang nagiging bida. Ang dapat ginagawa natin kung tayo po ay may spiritual gifts, we use it to point people to the giver. At siya po dapat ang nakikita sa atin. Huwag sarili, ang Diyos ang bida. Alright. Paul, sa ating ikahuling katanungan, paano namin mapapalawak at magagamit ng husto ang aming mga spiritual gifts? Alam mo, hindi natin mapapalawak yung ating mga kakayahan kung hindi po tayo naglilingkod. At yun po yung hinihingi sa atin, no? Na kapag tayo po ay gifted ng Panginoon, ibig sabihin, binigay natin yung buhay natin sa Kanya at sinabi natin, Lord, you are my Savior. Lord Jesus Christ, ikaw ang Panginoon ng buhay ko, ikaw masusunod. Itong outlet, maghahanap ka na kasi ng outlet niyan . Ang outlet po niyan ay maglilingkod kayo. Ngayon po ang ating simbahan ay may iba't ibang plataforma para kayo po ay maglingkod. Kung kayo po ay nasa edad na ganito, nandito po ang inyong paglilingkod. Kunyari si Pats po ay isang volunteer sa singles ministry dahil at this point in time habang single po siya, marami siyang nagagawa para sa Panginoon. So, nakikita po ninyo yun, ang outlet ng mga gifts na ito para mapasharpen natin at mapalawak pa natin, gamitin natin, maglingkod tayo. Huwag na tayong mahiya. Diba? Bigyan natin ng glory ang Panginoon sa pamamagitan po ng paggamit ng gifts to serve Him and to make Him known. Alright, Paul, maraming salamat sa iyong mga pagsagot sa aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan namin ang lahat ng youth at young at heart na sumali sa MOVE 2023 Youth Discipleship Conference entitled Grounded. Mangyayari po ngayong October 30 to November 1. Para mag-register, please visit moveydc.org now. Kita-kits, and that is for Sunday Fast Track. God bless everyone!